Mga Pinoy dapat nang maghanda para sa Big One. Bilang ng maaring masawi dito, posibleng pumalo sa mahigit 50,000 ayon sa OCD. Ang detalye ng balita, alamin natin kay kapartner Margot Gonzales. Ang kamakailang 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar ay muling nagbigay diin sa panganib ng malalakas na pagyanig na nagpapaalala sa atin ng posibilidad ng Big One. Ibinahagi ni OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na ang West Valley Fault System ay may potensyal na gumalaw at magdulot ng matinding lindol. Ayon daw sa mga scientificong pag-aaral ng mga eksperto, ang West Valley Fault ay gumagalaw lamang tuwing 400 hanggang 600 taon. Ang huling paggalaw nito noong 1658. Kung muling gagalaw ito, asahan na ang isang 7.2 magnitude na lindol na maaaring magbago ng lahat. So if you will move that forward, kailan yung 400 year, papasok yan ng around 2058. Of course, hindi naman yan eksakto. These are estimations. So 400 to 600 years yung paggalaw niyan. Kaya pinag-uusapan na yan. Sakaling maganap ang Big One, tinatayang mahigit 50,000 katao ang maaring mawalan daw ng buhay at higit sa 100,000 naman ang maaring ma-injure batayan sa mga pag-aaral. Asahan na rin daw ang libo-libong gusali at bahay na magkokolaps. Around 162,000 individuals will be seriously injured. Kandidato rin yan na mamatay. And then simultaneous fires, mga sunog mangyayari, structures might collapse. And based on that study, at least 2,800 structures will be heavily damaged. Around 500,000 houses will collapse. Dapat tayong mabahala talaga. We are not creating panic, but we are simply trying to raise the awareness. Dahil sa taya na maaring mangyari ang susunod na pagyanig sa taong 2058, may panahon pa ang bansa upang maghanda. Ngunit ayon sa mga eksperto, hindi na dapat palampasin ang pagkakataong maghabol sa mga paghahanda. Ang pinakamahalagang hakbang ay tiyakin daw ng ating mga gusali at bahay ay may matibay na struktura at sumusunod sa mga minimum na building codes. Kahit napakaganda ng itinuturo po namin, hindi naman po lahat yan, siniseryoso, yung duck cover and hold o pumunta, tumakbo kayo sa open space, kung yung struktura kung saan kayo nandoon, yung bahay ninyo, yung building ninyo, opisina ninyo, yun naman na nag-collapse, naka-duck cover and hold kayo mamamatay. Sa kabilang banda, hinihikayat naman ng private sector ang publiko na huwag tangkilitin ang mga substandard na construction materials. Dapat daw tiyakin na ang mga produktong bibilhin ay may aprobadong logo mula sa Department of Trade and Industry o DTI. Dapat po may valid TS license at dumaan sa pagsusuri. Ang nakikita lang po naming difference is when we go out into the market, we don't assume po na lahat po ay sumusunod, no? Or lahat kayang gawin yung tama. That's why we do our part. We go out into the market and we'd like to, randomly check kung sumusunod nga lahat. Ginait naman ng Department of Science and Technology na sa planta pa lamang dapat nang matiyak na tama ang proseso sa paggawa ng mga construction material bago pa ito ialok sa merkado. Ang prevention can be done by process audit. Ibig sabihin yung plantang gumagawa, disenyo ang planta na mag-produce ng quality na bakal. Kung ang design ng planta hindi design para makabuhos ng quality, wala mangyayari dyan. Kasi inconsistent ang lalabas sa process. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Margot Gonzales, SMNI News.